Yan, dito tayo sa ano mga pamo, sa ating mailbox. Titingnan natin dito kung ano muna sa mail natin. Uy! Ang bilis mga par, nandito na yung permit natin. Ito oh. Yan oh. Kasama kay Inday, permit ni Inday, nandito na rin. Ang bilis. Yun oh. Hindi ko alam kung kailan to dumating. Makikita natin ito mga par kung kailan dumating. Kasi hindi ako nag-check palagi ng ano. Every 3 days ako nag-check dito mga par. Nag-check lang ako ngayon dahil kailangan. Oh, kasi may nabangan tayo. Pero bilis oh. Hindi na tayong permit. Pinadala na nila. Oh, buksan natin sa bahay mga par. Talaga napakabilis lang. Sisend agad nila. Tuwa lang mga par na ang bilis lang nila sinend, no. Yung ating mga permits. No. So dalawa na to. Sa amin ni Inday na to mga par. So buksan natin to. Dito sa pasok natin sa bahay. Mommy, how are you? Hindi, lubat ako eh. Napakwento rin ako kay kuya dyan sa baba, dun sa super. Nandito na yung permit namin, no? So, yun mga par, no? Dito na tayo sa bahay. Nag-ano rin tayo. Base na rin tayo mga par. Na-open ko na to yung ating mga permits, no? Permit namin ni Inday. At nabuksan ko na mga par, no? At yan, tingnan natin yung mga basahin natin mga par, no? Kung importante yung basahin mo yung kung tama yung pangalan mo, tama yung expiry date. At saka yung mga pinaka-importante mga par, yung mga restrictions, no? Sa permits mo kung ano mga nakasulat, no? Napaka-importante din na tignan o basahin talaga mga par, no? So unahin natin tong kay Inday mga par, no? Unahin natin kay Inday kung anong nakalagay dito, kung tama mga par, no? So dito naman sa permit niya, Heaven Elijah Villarico, yung tama naman, address, okay naman. Name, birthday mga par, no? Tama naman din. Ito passport number na, okay. Ito, importante dito, date issued March 13, no? 2026, nakalagay rito mga par. At syempre ang pinaka-importante sa lahat, yung date expiry mga par, no? Yung expiration ng permit, no? Nakalagay dito July 30, 2026, no? So ngayong taon mga par, no? So 4 months from now, no, may expired tong permit na to. At case, yun, wala naman to. Institution, other primary, Ontario, nakalagay. Level of study, mga par. Ito ay study permit minor, mga par, no? Nakalagay dito, level of study primary school, nakalagay. So, ayan. Yung conditions, no? Isa ito sa pinaka-importante mga par. Nakalagay sa conditions niya, must leave Canada by July 30, 2026. No? Yun yung conditions. Tapos dito mga par sa pinakababa, no? May remarks, no? Or observations, no? Nakalagay, temporary residence status restored as per, no? Ano na to? R182 na nakalagay. May nakasulat na ano na French. Tapos yun minor. Nakalagay pa, no? Authorized to study at preschool, primary and or secondary level. So yun yung nakalagay sa remarks and observation. And meron pa sa baba mga pa, no? Nakasulat din, this permit does not authorize the holder to engage in employment in Canada. So, yun yung pinakababa. Tapos wala na. So, yun na. Yun lang yung naka sa permit ni Inday mga paano, study permit minor, no? Tama naman lahat, no? Pangalan. Saka yung birthday, yun. Passport number, no? Chinek ko na rin. Tama naman. So, okay na to kay Inday. Paano? Walang problema to kay Inday.
So dumako naman tayo doon sa atin, sa permit natin mga par. So ito na nga, ano nakalagay, visitors record ng pangalan, Gerson Villarico, address, tama naman, visitor record, no? Birthday ko, tama naman mga par, no? Passport number, tama, yeah. Date issued, do sabay lang din, March 13, 2026. Expiry date, syempre, July 30, 2026 din, no? So ayan, dito tayo sa conditions mga par, ayun na. Dito tayo. Mas marami nakasulat sa akin mga par, kay Inday isa lang, no? Nakasulat sa kanya. Check ko nga. Ayun, isa lang ang nakalagay sa conditions ni Inday mga par, no? Pero sa akin napakarami. So isa-isahin natin ngayon. Ilan bang nakalagay sa akin? Tatlo pala nakalagay kasi friends pala itong iba mga par, no? So nakalagay una, nakalagay mga par, unless authorized, prohibited from engaging in employment in Canada. So number 1 yun, no? So ibig sabihin bawal tayo magtrabaho unless authorized, no? Yun ang nakalagay, no? And number 2, must leave Canada by July 30, 2026. So yun yung nakalagay. And number 3 mga par, unless authorized na naman, prohibited from attending any educational institution or taking any academic, professional, or vocational training course. So bawal din mag-aral mga par, no? Yun yung nakasulat dito sa permit na to. May mga nagsasabi na kung nakatourist ka, no, less than pag yung parang length ng ano mo, ng school, no, kung less than 6 months or less, o kahit hindi ka na raw kumuha ng study permit, no, study permit, pwede ka mag-aral mga par, no, kahit naka-visitor visa ka, no. Pero mga par, no, siguraduhin nyo yan, no, siguraduhin nyo yung maigi dahil kung ako niyan, may doubt ako niyan mga par, no, dahil naka-visitors record nga tayo, hindi ako sigurado kung talagang ano yan, pwede yan, no. So kung yung sitwasyon nyo ganyan, no, i-consulta nyo talaga yung number 1, immigration lawyer mga par, magkonsulta kayo dahil talagang alam nila yan, no. So bago kayo gumawa ng ganon, no, magkonsulta muna kayo, magkano lang naman consultation mga par, no, para talagang makasigurado kayo, no, kung gusto niyo mag-aral, no, naka-visitor record kayo o visitors visa kayo, tapos gusto niyo mag-aral dito, no, ayaw niyo kumuha ng study visa, no, kaya may mga nagsasabi nga, sabi-sabi na naman mga par, no, na 6 months or less pwede kayo, no, kahit wala na study visa, pero yun mga par, i-consulta nyo dahil baka bawal yan, baka hindi yan po pwede, no, baka, di ba? Hindi nakakasiguro. Kaya para maging panatag ka, maghanap ka ng immigration lawyer, no? Para sa akin, ganun mga par, immigration lawyer, para talagang ma-explain sa inyo at kung talagang para ma-explain sa inyo at masabi sa inyo na pwede or hindi, no? Ayun yung ano dyan. Tsaka isa pa nga par, pag naka-visitors record ka kasi, no, at pag nag-aaral ka rito, kahit less than 6 months, no? May bayad yan, mahal ang bayad yan mga par, no? Hindi basta-basta ang bayad yan kasi mga private school yung pupuntahan mo dyan, no? Maglabas ka na ng malaking halaga mga par, tapos bawal naman pala, edi sayang lahat, no? So napaka-importante na magkonsulta, no? Lalong-lalo na kung naka-visitors visa ka, no? Wag po agad maniniwala sa mga nababasa natin, no? Kasi dito nakasalalay yung ano mo, yung stay mo sa Canada, kasi once na magkamali ka rito mga par, no? At siyempre mag-apply ka, no, kung anong plano mo, no? At nakita ni Canada na lumabag ka, no, sa rules nila, so malamang hindi ka mabibigyan ng visa mga par, o kung ano mang i-apply mo dito. So malaki ang problema. So mawawala sa iyo yung pagkakataon na makapag-stay ka rito, no? So ako mga par, hindi ko gagawin yan, yung mag-aaral ng naka-visitors record para sa akin, no, dahil ako dyan, no, may doubt ako dyan, no. Kung gusto ko man, kung gagawin ko man, kung may pera ako, no, magkukonsulta muna ako bago ko gawin, no. Pero dito sa ganito, para safe, no, dahil naka-visitors visa tayo, di
ano tayo, ubano tayo. Wag na natin gawin para talagang walang wag tayong magtrabaho, nakalagay dito, bawal magtrabaho unless authorized, bawal mag-aral din unless authorized, no? So, ito yung mga matinding conditions dito sa visitor's visa, mga par na nakalagay. So, napaka-importante na basahin nyo rin to, yung mga conditions nyo. And punta tayo sa remarks and observations, mga par, no? Nakalagay dito, temporary residence status restored as per, pares lang kainday. So, yun lang. Nakalagay, wala na. So, ayun, yun yung conditions and restrictions sa visa natin, mga par, no? And, yan, tama naman lahat, wala naman naging problema. So, yun lang talaga. Yun yung sa natin, sa conditions ng visa natin, no? Talagang bawal magtrabaho unless authorized, bawal mag-aral unless authorized, no? So, yung unless authorized na lang, mga para alamin nyo talaga kung ano yan, no? Dahil yan, delikado yan, no? Mahirap yan. Isa nga dyan sa susi, mga par, no? Kailangan nyo kumonsulta sa immigration lawyer or wag nyo na lang gawin, no? Para talagang wala talaga. Kasi yun nga, pag visitor's record ka, ibig sabihin bisita ka rito, visitor ka. So ang gagawin mo, mamasyal-masyal ka na lang dito, mga par, no? Yun lang ang gawin mo. Pero kalimutan mo na yung trabaho at saka yung aral kung gusto mo rito, no? Yan, kung gusto mong magtrabaho, no, ay may paraan yan. May kumuha ka ng working visa, working permit, mga par, para makapagtrabaho ka legal, tsaka hindi ka mag-iisip kung anong mga par, baka bawal. Or kung gusto mo mag-aral, kumuha ka ng study permit, no, para makasigurado ka rin na hindi ka rin mag-iisip na baka rin bawal, no, dahil naka-visitors ka nga, no. Yun lang naman ang mga par, no. So daan ka sa proseso para talaga makasiguro ka at panatag yung loob mo. Kaya napaka-importante na kumonsulta ka talaga, no, bago ka gumawa ng hakbang, no, na mga par, dahil para malaman mo, no. And safe ka rin, syempre. And syempre hindi rin basta-basta dahil gagastos ka nga, no. Kaya kailangan talaga sigurado, no, kailangan wala ka nilabag, no, para panatag lahat, planchado lahat, and wala kang magiging problema. So yun lang, mga par, no. Maraming salamat, no. Syempre maraming salamat, Canada, at yun nga, nabigyan tayo ng extension, no. Ito extension na to, 4 months lang to, mga par, pero malaking bagay sa amin, sa pamilya namin, mga par, dahil nabigyan kami ng pagkakataon ulit na ma-extend. And then from here, gagawa kami ng mga susunod na hakbang namin, kung anong gagawin namin, mga par, paplanuhin namin. May mga naisip na kami, no. I-share ko rin yan sa inyo kung anong mga gagawin namin, dahil malamang sa malamang mag-i-extend ulit kami, mga par, ng aming mga permits, dahil dapat bago mag July 30 maka-extend na kami. So yun lang, mga par, i-share ko rin yan sa inyo, no? So maraming salamat uli, no? At sa lahat po ng mga nandito sa Canada, no? Good luck sa atin, sa buhay Canada natin. And ayun lang, laban pa rin, no? Kasi ito nga, na-extend tayo, no? May nagsabi nga doon na mas mabilis nga yung 1 year nga, mas mabilis, paano pa pag 4 months, no? Ganun. Siyempre, mas mabilis yung 4 months kaysa sa 1 year. Pero malaking bagay ito sa amin, na-extend kami, at itong 4 months na to, mga par, mahaba na to para mag-isip kami ng aming susunod na hakbang, no, para makapag-stay kami sa Canada. So yun lang, mga par, maraming salamat sa inyo. So siguro dito ko muna tatapusin na aking vlog, no. O kung nakikita nyo sa likod, mga par, mga na namin yan, mga damit-damit, no, kasi nire-ready na namin yan kasi maglilipat nga kami. So inuunti-unti na namin, at yung iba tinatapon ko na rin yung mga hindi gamit, no, para talagang, kasi bago kami umalis dito, mga par, lilinisin namin syempre, no, para hindi tayo nakakaya sa landlord, tsaka sa papalit din dito. So yun, maraming salamat, mga par, no. Siguro dito ko muna tatapusin ang aking vlog. To God be all the glory, and we'll see you in my next one. Bye!